Salamat po. Bagat ako'y amain lang. Ako po hindi rin mapakali. Pindula sa akin ng pinsan ko yung kalagayan ni Aina. Pastora. Salamat po, Panginoon. Talagang tamang-tama po yung tema ngayon. Nilakaran po agad ng bishop natin. Ano po ba ang topic natin ngayon? From struggle to victory. Pinagtagumpay tayo ng Panginoon. Amen! Kaya siguro, dinala ito, katulad mga kapatid ng mga kapatid natin sa Cebu. Struggle sila ngayon. Walang bahay. Walang sasakyan. Walang pagkain. Struggle sila ngayon, mga kapatid. Pero, matututo tayo dito sa pinag-aaralan natin. Hindi po aksidente na ang topic natin ngayon ay from struggle to victory. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay mananagumpay. Hindi ba kayo natutuwa nung tayo mananagumpay? Magpasalamat tayo. Simula po sa Apari hanggang Quezon, 500 plus kilometers. Nilalang ng Diyos ang Sierra Madre. Bakit? Para proteksyonan tayo. Tignan niyo po yung ibang lugar, devastated talaga. Dahil sa bagyong Uwan ng Tino. Pero tayo matinong-matino pa rin. Sapagkat hindi tayo binagyo. Dapat iyan pinapasalamatan sapagkat ang lumalang ng lahat ng bagay, nagpoproteksyon, nagbibigay ng tagumpay, ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Glory to your name, Lord Jesus. Thank you po. Kaya dapat tayo magpasalamat ngayon. Napakabuti ng Panginoon sa buhay po ng aking pamangkin at alam ko sa bawat isa sa atin, ganun din po ang nais ng Diyos, magandang buhay. Kaya po, napakahalaga na maintindihan nating mainam ang pag-aaralan natin ngayon. So, 2 linggo na po na ito po yung tinatakel. From struggle to victory. Okay? At kung babasahin natin yung 2 Timothy, ang sabi ni Paul, I have fought the good fight. I have finished the race. And I have remained. Nanatili yung kanyang pananampalataya at pagkilos sa Diyos, faithful sa ating Panginoon. Mga kapatid, ito po yung topic natin ngayon. Papamagatan ko lang yung aking i-discuss sa inyo ngayon. Pamagatan nating from conversion to crown. CC. From conversion to crown. Simula nung tayo ay kumilala, na-convert tayo, naging anak tayo ng Diyos, iisa lang ang direksyon. Kamtan ang korona. Kaya po pamagatan nating from conversion to crown, pressing on to fulfill God's call. Tayo'y magpatuloy para maabot natin yung pagkatawag sa atin ng Panginoon at ang sabi ng Panginoon, tayo ay magkakaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya kung inyo pong lagi naman itong binabanggit, sabi ng Panginoon, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord, plan to prosper you and not to harm you, to give you hope in the future. At sinabi pa rin, John 10:10b, naparito ako para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. At kung lilimiin natin, ang sabi ng Panginoon, John 14:1-3, kung hindi magkagayon, pupunta ako sa Ama, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan, at kung okay na, ako ay babalik at ipagsasama tayo.
Palakpakan naman natin ang Panginoon dyan. So, meron nang ipinirepair si Lord. Pinirepair na po yung tahanan sa langit. At kung babasahan nyo ang Revelation, ang tinatapakan doon, hindi lupa. Ang tatapakan natin doon, ginto. Kaya isipin nyo na lang kung ano yung pinirepair ni Lord. Baka lahat ng diamante, kung dito masaya na kayo sa kondo, doon sa langit, mansyon ang ipiniprepare sa atin ng Panginoon. Kaya dapat tayo magtapat, dapat tayo magpakasipag, maging tapat tayo sa ating Panginoon sa pagkatawag sa atin. Again, pamagatan nating from conversion to crown, pressing on to fulfill God's call. At kung babalikan natin ay paliwanag na ni Bishop, simula sa conversion ni Paul, Gawa o Acts chapter 9, 1 to 22, doon makikita natin kung papaano nabago ang pananaw ni Paul. Yung kanyang conversion, calling ng Panginoon sa kanya. At doon ipinapakita na bagamat siya ay merong dala-dala na selyo na kanyang papatayin, kanyang pahihirapan ang mga Kristiyano. Subalit pagdating sa Damascus, biglang nagliwanag, at ipinaliwanag na naman to ni Bishop. Nung magliwanag, okay, nagsalita ang Panginoon, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? So yun. Mamaya ipapaliwanag natin yan. Habang nagpapatuloy, marami siyang nabago ang buhay niya at siya ay tinawag ng Panginoon. Kaya pagdating sa Ephesians chapter 1 verse 21, nasabi ni Paul, for to me to live is Christ, and to die is gain. Para sa akin, ang mabuhay para sa mall, para sa SM, para sa kayamanan, para sa kung anong fame, kasikatan, ano pa ang mga ininanais ng tao. Pero maliwanag kay Paul nung siya ay makonvert. Ang sabi niya, ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Parang ang hirap tanggapin. Pagka kayo kaya ang nagsalita, Lord, ang mabuhay ay para sa iyo, pero ang mamatay, wag muna ngayon. Alam niyo po ba na sinabi ng Psalms 10, Psalms 90:10, ang buhay ng tao'y umaabot ng 70, at kung malakas na may umaabot ng 80. Ang ibig lang sabihin dyan, hindi naman sakto. Binibigyan lang tayo ng kung gaano tatagal ang buhay ng tao. Mga kapatid, mag-isip-isip kayo. Pag nabuhay ka ng 70 years, ibig sabihin yan, mabubuhay ka ng ilang araw? 25,550. I-compute nyo. 365 days a year. So, ibig sabihin, ang buhay natin kung aabot ng 70, ang itatagal natin sa mundong ito, 25,550. Okay? Kung malakas-lakas ka naman, umabot ka ng 80. Okay? Ang aabutin mo sa mundong ito, 29,200 days. Hello? Kami malapit na. Ako ay 63 na. Binibilang ko na lang yung matitira. Kayong mga bata pa, kami nila nanay, malapit na kaming umuwi kay Lord. Huwag muna ngayon. Dagdagan pa tayo ng Panginoon. Umabot man lang tayo ng mga 95 inihap. May inihap pa eh. Okay, may request pa. Hindi pa sinaktong 95 inihap. Alright? Kasi kung ano yung laging sinasabi ng bibig, nangyayari mga kapatid. Now, yun yung sinabi ni Paul. Nung makonvert siya, na-encounter niya ang Panginoon, pagdating sa Efeso, sapagkat marami na siyang ma-encounter, ipapaliwanag natin mamaya, na sabi niya, ang mabuhay ay para kay Kristo, at ang mamatay ay pakinabang.
Masarap pong umuwi sa Panginoon. Si Pablo rin ang may sabi nito. Ano ba ang pipiliin ko? Ako'y mabuhay para makasama niyo pa? O ako'y mamatay na para makapiling ko ng Panginoon? Hindi ko alam sa dalawa kung alin ang pipiliin ko. Pero kumambyo. Sabi ni Paul, ang sabi ni Paul, pipiliin kong mabuhay pa para makasama kayo. Parang mga Kristiyano lang yan eh. Gustong pumunta sa langit. Palapakan natin ang ating kapatid, ang ating pastora. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa buhay niya, lalo mo siyang pagpapalain. Gagamitin mo siya, Panginoon, mightily in your kingdom. Salamat po, Panginoon. God bless. Tuloy natin. Nasaan na ako? Ano sinasabi ko kanina? Ha? Paano? Kingdom? Nawala tuloy ako. Sa tuwa. Amen? Alright. So, napakaganda na sa buhay na ito, malaman natin na yung prinsipyo ni Paul, sana maging kamukha rin natin. Ang mabuhay ay hindi lamang magkaroon ng kotse, magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng magandang posisyon, magkaroon ng magandang asawa, magkaroon ng poging asawa, magkaroon ng bungalow, marami. May ikakasal dito sa December eh. Ano ha? Magkaroon ng mga anak. Pogi at maganda. Ang dami nating mga... Pero ang sabi ni Paul, for me to live is Christ. Again? Dagdagan natin. Sabi pa ni Paul sa chapter 3 ng Philippians, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Nagpapatuloy nga ako para makamtan ang korona ng pagkatawag sa akin. Nahahantong. Saan? Ang sabi sa langit. Kaya po yung mga nagsasalita, pag may namamatay, atin na po siyang ihatid sa kanyang huling hantungan. Mali po. Pag sinabing huling hantungan, hanggang doon ka na lang eh. E di, sinalangsang mo na yung sinabi ng, basahin nyo ha, sinabi ito sa John chapter 5, magsimula kayo sa 25 hanggang 29. Ang sabi roon, pagdating ng Panginoon, maririnig ng patay ang kanyang salita at sila'y babangon. Alam niyo ba yun? O ngayon lang narinig? Basahin nyo. Lalabas sa mga nicho, lalabas sa pinagkalibingan ang mga tao, iluluwa ng dagat ang mga patay ng dagat, yung natabunan ng lupa, lalabas. Bubuhayin ng Diyos. Yun lang masakit. Sa unang pagtawag ng Panginoon, may buhay talaga. Yung tatanggap kay Kristo, magiging buhay na. Spiritually alive. Dahil dati, physically alive, spiritually dead, ang hindi nakakakilala kay Kristo. Pero nung nakilala natin si Kristo, dalawa na. Physically alive, spiritually alive. Pero pagdating ng Panginoon, yun yung present natin ngayon. Pagdating ng Panginoon sa second coming, judgment yun. Bakit? Bubuhayin muna yung mga namatay na naniniwala kay Kristo, isasama sa Kanya pagbabalik. At yung mga patay na binuhay, hindi makakasama ni Kristo, ang kasunod nun, judgment. Kaya anong pipiliin nyo ngayon? Nagwawalang bahala, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. Hindi ko kayo tinatakot. Maratnan tayo ng Panginoon na ready tayo. Dahil, pag nadatnan ka ng Panginoon na itsipere sa buhay mo, siya ang kasunod niyan, judgment. Kaya po, napakahalaga nang tayo ay laging nagpapatuloy. Mga kapatid, naniniwala ako na ang gagamitin to hindi lamang kami ni Bishop, hindi lamang si Pastor Bal, si Pastora Dulce, si Pastora Aina,
Lahat tayo. Bakit kamo? Huwag niyong isipin na wala kayong part. Bakit? Kung babasahin niyo ang 1 Peter chapter 4, verse 10, ang sabi doon, each one should use whatever gift he has received to serve others faithfully, administering God's grace in its various form. Take note, each one should use gift, yung mga gift na ating tinanggap sa Diyos. Kaya hindi naman lahat pwedeng mangaral. Kung ikaw ay tagapagpaawit, magpaawit ka. Kung ikaw ay tagapag-serve, mag-serve ka. Kung ikaw ay tagatugtog, tumugtog ka. Lahat maraming kaloob. Gamitin natin yan sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, dapat hindi tayo samba, uwi. Pagdating ng linggo, samba, uwi. Kinakailangan meron tayong participation sa Kingdom of God. Bakit? May kanya-kanya tayong kaloob na dapat nating gamitin. Napakahalaga niyan. Ngayon, punta na ako. 4 lang yung punto na gusto kong bigyan diin dito po sa ating babasahin. Na ipaliwanag na natin, mamaya ipapaliwanag ko na lang yung Philippians 1:21, Philippians 3:12 to 14. Yan, dyan naman maglalaro at lalanding tayo doon sa 2 Timothy 4:7 and 8. Number 1 na dapat nating makita, the context of Paul conversion. Yun nga po yung pagkatawag kay Paul sa chapter 9 ng Acts. Ang sabi, God's calling, makinig, ito po napaka-importante ha, God's calling begins with transformation. And the beginning of transformation from sinner to servant. Uulitin ko ha. Number 1, yung context of Paul's conversion, makikita natin to. God's calling begin with transformation. Yung pagtawag pala sa atin, dapat may nababago. Dahil kung walang pagbabago, hindi tayo magagamit ni Lord. Kaya nga ang sabi, with and the beginning of transformation, ang simula ng pagbabago. Okay? From sinner, tayo'y makasalanan to servant. Ibig sabihin, kapag tumanggap ka kay Lord, ang dapat Lord mo, maging lingkod tayo ng Diyos. Hindi lamang po tayo attender, attendees, member. Lahat tayo, hindi lamang pastor. Lahat tayo may kikilusan. Sabi ko nga, iba-iba ang gift natin. Kamukha nung inaanak kong si John, magaling kumalikot ng gitara. Si Pastor, Tubi, Jolo, magaling mag-arko di baho. Ano ha? O sino pa? Si Justin, magaling magpapalo ng ulo. Ginagamit, mga kapatid. Magiging servant tayo. Ulitin ko ha, lahat tayo makasalanan. Kaya ang unang konteksto na tayo ay tinawag ng Diyos, makikita yung pagbabago. Kasi tayong mga makasalanan, bagamat tayong makasalanan, nababago tayo dahil sa grasya at pag-ibig ni Kristo. So yun po yun mga kapatid. Ano pa? Paki-take note lang. Pangalawa na punto na dapat ninyong makita, kung tayo makasalanan, magagamit tayo ng Diyos, yung atin namang tagumpay, every victory begins with surrender. Kanina, sinner to servant. Ngayon, kung servant ka na, anong kadugtong para magtagumpay tayo? Ano yung sinabi rito? Ang kadugtong po ay surrender. Hello? Kumusta tayo? Sumurrender na ba tayo kay Lord? O Lord, pag Tuesday hanggang Friday, Lord, ako muna. Ayaw kong sumurrender sa iyo.
Linggo na lang, Lord, maghapon. Paglabas ko ng church, Lord, wala na uling surrender, ako na muna uli. Ganun ba? Bato-bato sa langit, tamaan aray, lahat tayo tinatamaan. Maraming mabait pag linggo. Pag Lunes, balik sa dati. Pero wala dito na sa TLCFC, CIII. Baka doon lang yun. Sa kabila. Ha? Mga kapatid, kung tinatamaan kayo, umaray na lang kayo. Paalala lamang po. Again, pare-pare sa mga tinatamaan dito eh. Okay? So napakahalaga nun. Ang pagtatagumpay ay nagsisimula sa surrender. Puro is kanina eh. Sinner, servant, surrender. Dapat tayong lahat ay may SSS. Social Security System. Pero pag mga Kristiyano, ang SSS, ano? Ako ay makasalanan na naging lingkod ng Diyos at ako ay sumurrender. Tama? Malinaw yon sa mga kapatid. Ngayon, sino ba talaga si Paul nung wala pa si Christ? At nung mamit niya si Christ, ano ba ang nangyari? At ano yung unang paglilingkod niya? Ministry and suffering. Isa-isahin natin. Paul before Christ. Siya ay ano? Persecutor. Sandali Di bali ng pagpawisan ako. Sa susunod, ipapahir ko na ito ni Bishop. Lord, magbigay ka ng maraming pera para mga 4 o 5 malalaking aircon. Ha? At pag nagsasalita ka rito, medyo pipikit-pikit ka na dahil sa lamig. Ngayon naman, dilat na dilat ka dahil pawis na pawis ka na. Ha? Okay? Kasi ngayon, hindi pa tayo aircon. Air continuous pa lang. Pumapasok dyan yung hangin o kaya air continuous. Okay? Alright. Tuloy natin. Sino ba si Paul? Persecutor. Inuusig niya yung mga talagang sumasamba kay Kristo. Amen? Sino umuusig sa inyo ngayon? Bato-bato sa langit, pero wala nang dito noon. Yung mga nanay at tatay. Saan ka pupunta? Magbubornagin ka na naman, ano ha? Magkakarismatic ka na naman. Ha? Saan ka pupunta? Ating ka? Sa TLCFCCIII? Mayroong mga ganon. Hindi nila naintindihan. Yan yung struggle natin, mga kapatid. Saul was zealous for religion, but blind to truth. Again, maraming tao ngayon bulag na bulag sa relihiyon. Patay pa. Pero hindi alam ang katotohanan. Nung nandun pa ako sa dati kong relihiyon, ay nakikipag-away ako. At mubuta pa ako sa groto. Pinupunasan ko yung mga ano doon. Yung kasunod ko, may ketong pa. Ala, punas! Ege! Ganun-ganun ka. Kaya may makatinig mukha mo. Mga kapatid, maraming tao ngayon bulag sa katotohanan. Bakit? Mainam ang relihiyon, pero mas mainam ang relasyon. Ulitin ko hindi ko sinasabing masama ang relihiyon. Mainam ang relihiyon, pero mas mainam ang relasyon. Kaya nga, ulit-ulit ko lagi ito Christian, pag sineperate mo si Christ, ang natira I-A-N. Kaya tayo tinatawag na Christian, nadugtong tayo kay Kristo. Kaya ang tawag sa atin, Christian. Hindi malaki tiyan. Kamukha ko. Christian. Malaki tiyan ko Parang 3 buwan at kalahati ito Ano Parang kami dalawa ni Cholo. Ano Mga kapatid, sana naintindihan nyo. Marami ang talagang patay na patay sa mga relihiyon. Again, mas mainam ang relasyon kay Kristo. Ito pa.
represents many who have zeal without knowledge. Meron bang biblical reference yan? Yung bang sinasabing marami ang naniniwala, pero walang pagkaunawa. Basahin natin. Meron bang reference? Pumunta kayo sa Romans chapter 10 verse 2. Meron ba dyan? Huwag na natin tingnan dyan. Kung pwede naman, okay lang. Pero basahin ko, linagay ko na rito. Romans chapter 10 verse 2. Napatunayan kong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit mali ang kanilang batayan. Take note. Napatunayan kong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Kamukha ni Paul nung una. Subalit mali ang kanilang batayan. Marami pa rin tao ngayon. Mali ang batayan. Kahit magpakamatay ka sa kung ano yung ginagawa mo, kung wala kang relasyon kay Kristo, baliwala ang ginagawa mo. Yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Ano nga yung pwede nating makitang aral dyan? Okay? Ang aral dyan, sabi nga, sa aking sinulat po, God can turn even the most hardened heart into His servant. No one is beyond His reach. Kahit gaano pa katigas ng puso ng isang tao, kayang abutin ng Diyos. Kamukha ni Pablo, napakatigas ng ulo nito. Kaya huwag kayong magsasawa sa inyong mga anak. Huwag kayong magsasawa sa inyong mga asawa. Huwag kayong magsasawa sa inyong mga kamag-anak. Huwag kayong magsasawa sa inyong mga kapitbahay. Ipag-pray nyo lang sila ng ipag-pray. Sabihin mong mahal sila ni Lord. Kahit gaano katigas ang puso nila, lalambot kung makikita nilang tayo may perseverance para po ibahagi ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Nandiyan ba kayo? Gusto nyo ba magbahagi? 2 at kalahati ang magbabahagi. Gusto nyo bang magbahagi? Ibahagi natin. Dahil sa susunod na pagbabalik natin dito, hindi na tayo kasya pag nagbahagi kayong lahat. Huwag na kayo lumayo muna. Yung iba kasi pupunta pa ng Mindanao para lang magbahagi. Bahagi na mo muna yung kapatid mo. Bahagi na mo muna yung pinsan mo. Bahagi na mo muna yung tatay mo. Bahagi na mo muna yung nanay mo kung di pa Kristiyano. Ang lolo mo, ang tito mo, ang tita mo. Ang ganda mo. Di ba? Ba't wala yata umamin nung ang ganda mo? Okay? Yun po yung lesson dyan. Walang matigas na puso na hindi kayang abutin ng Diyos. Pangalawa, sabi ko kanina, ano pa yung na-meet na kanina? Hindi pa nami-meet Paul before Christ. Paul meets Christ. The encounter. Mababasa nga natin yung sa chapter 9, 3-6. Ano ang unang lumabas? Liwanag sa langit. Ano yung nagre-represent ng liwanag? Ang nagre-represent ng liwanag na yan, Lord of glory of the Lord. Mga kapatid, kitang-kita kung gaano kaningning ang gloria ng Panginoon ni Paul. At hindi lang yon. Pinangaral ni Bishop nung nasubsob na si Paul at nagsalita ang Panginoon. Ano ang response ni Paul? Sino po kayo, Panginoon? Pero ang pangalawa pong sinabi, take note, ang pangalawang sinabi ni Paul, Lord, what do you want me to do? Ulitin ko ha, Lord, what do you want me to do? Ano ang gagawin ko po, Panginoon? Iyon yung sinabi ko kanina. Sa SSS, sinner, servant, pangatlo, ang dapat gawin natin, surrender. Surrender. Tayo sumurrender sa ating Panginoon. Kaya dapat nating maintindihan yan, mga kapatid. Anong matututunan natin dito? Ito ang matututunan natin. Lesson natin. Makinig. True conversion
happens when we stop fighting God and start following His will. Ang ibig palang sabihin, kung ikaw ay sumurrender, ang tunay na conversion, nagsisimula kung hindi na natin kakalabanin ang Diyos. Paano pa natin kinakalaban ng Diyos? Dami. Basahin niyo po ang Biblia. Doon pa lang sa magulang, sablay ng iba. Okay? Ang sabi, igalang natin ang ating ama at ina. Dahil sinabi sa Ephesians chapter 6, 1-4, ano? Ang rumerespeto sa ama at ina, may dalawang pangako ang Diyos. Pagpapalain at pahabain ang buhay. Basahin nyo. Kaya napakahalaga na yung aral natin dito, tigilan natin yung paglaban natin sa Diyos. Pag lumalaban ka sa Diyos, anong ibig sabihin? Ito yung mga hindi gusto ng Diyos na ginagawa mo. Ano bang gusto ng Diyos? Dalawa nga lang Ibigin mo ang Panginoon Diyos mo ng buong puso, ng buong lakas at buong kaluluwa. At ibigin mo rin ng iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So ganun po. Ganun lamang madaling maintindihan. Pangatlo, na makikita natin kay Paul, yung hindi niya nakilala si Kristo, nung makilala niya si Kristo, at yung Paul's early ministry and suffering. Nung siya ay pumasok na sa ministeryo, at ano ang kinaharap niya. Mababasa natin yan sa 15-16 ng mga gawa. Ano sabi ng Panginoon diyan? God says, He is a chosen instrument of mine. Siya ay pinili ko para maging instrumento para sa mga hintil, sa mga hindi mananampalataya. I will show him how much he must suffer for my name. Biruin nyo yun? Para ipakita kung paano siya maghihirap sa pangalan ni Kristo. Mga kapatid, hindi pa nga natin naranasan yan na matindi. Pero si Paul, dinanas niya yan dahil kay Kristo. Marami siyang dinanas. Madadaanan natin yan sa 2 Corinthians, mga kapatid. Iyon po yun. Pangalawa na makikita natin doon kay Paul, sa kanyang early ministry, his calling was not for comfort. Okay? Kaya yung pagkatawag sa atin, hindi para sa comfort. Ito, his calling was not for comfort, but for commitment. Commitment. Kaya tayo, tinawag ng Diyos, hindi para ma-comfort lang, para mag-commit tayo. Sisi naman ngayon. Kanina SSS, ngayon sisi. Hindi comfort, commitment, mga kapatid. Natutuwa ako sa mga taga, dito po, mga kapatid natin dito sa TLCFCCIII. Biruin mo, lagi kong nakikita ko po. Patuloy na nananalangin. Nagpupunta rito sa iglesia. Ipinapanalangin siguro kayo. Pinapanalangin siguro kami. Iyon po ang maganda dahil may commitment. Ulitin ko, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang comfort. Ito ay commitment. Kaya dapat nating ipagpatuloy yan, mga kapatid. So maliwanag na po yun? Ano yung aral na pwede nating makita rito? Every calling carries a cost, but the cost is nothing compared to the crown. Bawat pagkatawag ay may halaga. Mahalaga. Cost, may halaga. Pero hindi ito may ikukumpara sa tatanggapin nating pagpapala sa Diyos at yung buhay na nahahantong sa langit. Magkakaroon tayo ng putong. Kaya kung nahihirapan tayo dito, pansamantala lang yan. Sabi nung iba, pastor, hindi naman pansamantala pansamantagal. Kahit tagalan, ilang taon lang naman yan. Mga kapatid, si Pablo, maraming dinaanan, pero nagpatuloy. Ang sabi nga doon, na natili siyang tapat, mga kapatid. Pangalawang punto. Kanina ano? Ano yung tawag kanina? Tawag kanina, the context of Paul's conversion. Ngayon po, pangalawa, dapat natin tignan yung Paul's endurance in ministry.
Ano ang masasabi natin dyan? Sisi uli ito. The converted must become committed. Sinabi na kanina, inulit dito ngayon. The converted must be committed. Tayong lahat ng mga naging born again, ano ha? Dapat committed tayo kay Lord. Yan po ang napakahalaga na dapat nating maintindihan. The battle of perseverance. Anong sabi ni Paul? Pressing toward the goal. Nakatuon doon sa tatanggaping biyaya. Ano ba yung goal? Hahantong na buhay sa langit. Pwede na ilagay natin dyan. Pwede natin ilagay dyan yung Philippians 3:12 to 14. English nga lang dyan. Ano? Ang sabi dyan, 12. Not that I have already obtained all this or have already arrived at any goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Sa Tagalog, sinulat ko na rito, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong may sa katuparan ang layunin ni Kristo Jesus ng pagkatawag niya, ng tinawag niya ako. Mga kapatid, tuloy natin ang basa hanggang 14. Lagay mo na lang dyan, basahin ko, 13. Iyan ang English, itong Tagalog. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na kamtan ang nasa hinaharap. Verse 14 and last verse. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Iyon yung atin. Kaya nga sinabi ko kanina, conversion to crown. Sana ganun po ang goal natin. Na ang goal natin, nung tayo'y binago ni Kristo, ginawang anak ni Kristo, ang goal natin makarating sa langit para kamta natin yung ating korona. Mga kapatid, napakahalaga niyan na makamta natin ang koronang ibibigay ng ating Panginoon. Dagdagan natin. Ang sabi rito, victory is not instant. Yung tagumpay ay hindi instant. Ang sabi dito, victory, ano po? It's a daily pursuit. Araw-araw na ginagawa natin. Hindi linggo lang. Araw-araw sa buhay natin na dapat nating binibigyan ng direksyon para makarating tayo sa hinaharap ng Panginoon. Ano pa ang sabi ni Paul? Paul did not claim perfection. Take note again ha. Hindi kiniklaim ni Paul ang perfection, but he press on toward maturity. Kaya kung may nagkakamali sa atin dito, huwag mo pinagtuturo. Dahil walang perfection. Ang mahalaga sa atin, mag-mature tayo. Ano ha? Mag-mature tayo. Maging tawag doon, sa Tagalog na ibang Tagalog ng matured. Yung bang maunawain ka. Ang nangyayari sa atin, parang nagkamali lang yung kapatid. Imbis na ibangon, ay mas lalo mong inilulog mo. Kaya anong sabi ni Paul? Paul did not claim perfection, but he pressed on toward maturity. Ang hangad natin sa mga kapatid nandito, tayo ay lumago, maging matatag. Nang sa ganon, lahat tayo nag-aakayan, hindi tayo nagtuturuan. Dahil walang perpekto talaga. Walang perpekto. Kaya dapat nating maintindihan yan mga kapatid. Again, ano pa ang dapat nating maintindihan? Ano ba yung mga struggle ni Paul nung siya ay naglilingkod? Ito po ang sinabi nung 2 Corinthians, sulat nyo na lang, 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to 28. Ang sabi diyan, makailang beses siyang hinagupit. Ano po? Ilang beses siyang nabilanggo. Nireject siya. Merong rejection. Pati yung kanyang sinasakyang barko. Nawasak. Lulutang-lutang siya sa dagat. Nagutom.
Ano? Pero hindi bumigay. Kaya nga yung sinabi niya, remain faithful siya hanggang sa dulo sa ating Panginoon. Yun po yun. Ang sabi ni Paul, yet Paul says, none of these things move me. Wala, itong mga bagay na ito, hindi ako. Ano ba yung Tagalog ng move me? Hindi ako matitinag. Hello? Ano man ang nangyayari sa atin ngayon, huwag tayong matinag mga kapatid, sapagkat inay bahagi ng ating struggle. Pero ang kadugtong niyan, victory. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Anong sinasabi? Nang Gawa 20:24, makinig. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang magpahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandang loob ng Diyos. Mga kapatid, kumusta ang ating buhay? Saan natin inilalaan? Hindi masama magtrabaho para mabuhay. Pero kung puro trabaho na lang, walang Diyos, hindi balanse. Kaya nga ito, napakaliwanag sa sinabi ni Paul. Ang sinabi ni Paul, Gawa 20:24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ipinagkaloob sa akin ng Panginoong Hesus. So mga kapatid, ano ba ang gawaing pinagkaloob sa inyo? Meron ba? Pastor, parang wala eh. Abay, hanapin mo. Sapagkat ang lahat ay merong gawain. Kung taga-ayos ka ng upuan dito, di salamat. Kung taga-timpla ka ng kape, di salamat. Kung taga-akay ka ng mga senior citizen, salamat. Ano ha? Marami tayong pwedeng gawin mga kapatid. Kaya napakahalaga na maintindihan natin, sa buhay na ito, hindi puro sarap. Meron talagang struggle. Okay? Ano ngayon ang ating matututunan kay Paul dito? Ang sabi ni Paul, the measure of calling is not success. Ulitin ko ha, the measure of calling is not success, but in steadfastness, katapatan, katatagan sa pananampalataya. Magpatuloy po tayo, maging matatag tayo, maging tapat tayo sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Nandiyan pa ba kayo? Amen? Nagpapakatatag ba tayo? Okay? So napakahalaga nun, magpakatatag tayo. Ano ang sekreto ni Paul para napagtagumpayan niya ito? Ito na yung sinasabi ko kanina. Bakit napagtagumpayan ni Paul? Kasi nakatatak sa isip niya yung Philippians chapter 1:21. Kaya niya sinabi yun. Naranasan niya na ang lahat. Anong sabi ni Paul? For to me, to live is Christ. And to die is gain. Sana ganun ang ating isip. Ganun po dapat ang ating isip mga kapatid. Na tayo ay nabubuhay para kay Kristo. Ano po? At ang kamatayan sa atin kung dumating man yon, pakinabang. Well, lahat naman may takot. Wala naman taong hindi natakot pagdating ng kamatayan. Ang tanong, kapag kukunin ka ng Lord, meron ka bang option? Wala. Tatanggapin talaga natin. Pero ang sabi ng mga nakaranas ng muntik nang namatay, NDE, yung sinasabing NDE, near death experience, yung mga nakaranas na ng glimpse, konting patikim doon sa langit, ayaw nang bumalik dito eh. Base yun sa mga patotoo ng mga na malapit ng namatay, na sabing namatay ng 30 minuto, 1 oras, biruin mo, nagbalik sa buhay, may mga patutuong ganon, nakita raw nila, mga anghel na nagkakantahan, magandang bulaklak, magandang tugtugin, ang mga upuan daw ay puro ginto, ang gitara, ginto, ganyan, gusto nang bumalik. Sabi niya, ayoko nang bumalik. Pero bumabalik pa rin sila dahil hindi pa nila panahon. Mga kapatid, yan yung dapat nating maintindihan. Kaya sabi ni Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Sana po, kung nakakaranas tayo ng hirap ngayon, maalala natin sinasabi ni Paul, for me to live is Christ, and to die is gain, mga kapatid. Okay,
Ang life purpose natin, paki-take note, ang life purpose natin, Christ alone. Okay? Sa buhay natin. Death, yung death, promise natin, ang sabi ni Lord, gain. To die is gain in glory. So, sa malilit salita, pakinabang talaga yung mamamatay na nananalig kay Kristo. Bagamat hindi ko pa nararanasan, pero balang araw, mararanasan ko rin yan. Pero, Lord, wag muna ngayon. Nakikiisa ba kayo? Sabi niya, gusto ko nang pumunta sa langit, pero not now. Wag muna ngayon. Ako, pinalay ko sinasabi sa bibig ko, kasi namatay ang mother ko, mami, parang social ako ngayon namatay ang nanay ko, 85 years old. Yung amain ko, natatay ni Pastor Eden, mag-80. So, 29,200 yon. Maabot ko man lang kako yung 85, sumobra pa. Ano ha? Yun naman nire-request ko kay Lord. Sana'y ma-granted. Ano ha? Kaya ngayon pa lang sinasabi nyo dapat yan. Lord, gusto kong mabuhay ng ganito. Gusto kong mabuhay ng ganito. Kasi meron po akong 2 kapitbahay. Ang lagi lang sinasabi, yung isa amain ko, yung isa kapitbahay ko. Kamag-anak din ng misis ko. Ang sabi nung isang amain kong yon, amain ng misis ko, pamangkin, ako kayo, umabot lang ng 70. Ayos na. Kung bakit lagi kami nagkikita, ang lagi niya sinasabi, pamangkin, basta niya ako umabot ng 70, ayos na. Ayos na nga. Pagdating ng 70, patay talaga si Amaing Mario. Ang tawag naman si Tata Ayo. Kaya kung ano yung sinasabi natin, minsan nangyayari. Bakit? Sa Genesis pa lamang, nilalang tayong kawangis ng Diyos. At ang karamihan sa mundong nakikita natin, nilalang ng Diyos sa pamamagitan ng salita. At maging tayo ay kawangis ng Diyos. Ibig sabihin, may kapangyarihan yung sinasabi natin. Kaya kung sinasabi mo, ang malas naman, wala nang pag-asa, ganyan nga ang mangyayari sa buhay mo. Kaya dapat ang sinasabi natin, Lord, ako ay gaganda ang aking kinabukasan. Lord, aabot ako ng 85 1/2. May inihap para hindi sakto. Ha? Lagi nyo sabihin kung ano yung gusto nyo. Huwag mong sasabihin sa anak mo, napakabobo mo, tanga. May kwento. Anak ito ng isang lingkod din ng Diyos. Laging naririnig niya yung, napakatanga mo. Ngayon itong bata, kinder pa lang naman. Naiwanan ng bag sa eskwelahan. Tinatanong ngayon ng tatay, nasaan yung bag mo? Naiwanan po sa eskwelahan kasi tanga ako. Tingnan mo yung nakatanim sa isip ng bata. Tanga. Pero yung anak mo, na lagi mo sinasabi, wow, ang galing naman ng anak ko, ang ganda mag-drawing. Kahit nabaluktot, sabihin nyo maganda. Para natatanim sa isip niya, ang galing ko pala, ayusin ko pa. Pero sabihin nyo, ang pangit naman ang drawing mo, huwag ka naman mag-drawing. Ala na, pinatayin nyo na. Kaya simula ngayong araw na ito, mga kapatid, ini-encourage ko kayo na lagi nyong sasabihin, puro mabuti, puro maganda, palakpakan natin ang ating Panginoon, ibibigay sa atin yan. Alright? For me to live is Christ. Ayun po. Lesson. When Christ is your reason for living. Ulitin ko. When Christ is your reason for living, no trial can defeat your spirit. Ulitin ko, mga kapatid. When Christ is your reason for living, kung ang Panginoong Jesucristo ang dahilan ng ating pagkabuhay, ng ating buhay, hindi tayo madadaig ng mga pagsubok sa buhay. Dahil si Kristo ang ating sinasandalan, mga kapatid. Malapit na. Kayo ba'y inip na? Ako inip na rin Gusto ko na rin umupo Pangatlo, anong sabi? Sa binasa natin kanina, pressing toward the goal. Nagpapatuloy hanggang sa makamtan yung hinaharap, yung iyong gustong mangyari. Kaya tayo ay naglalakbay ngayon. Binasa na natin to kanina from 12 to 14. Ano ang dapat nating maintindihan dito? The faithful servant keeps moving forward until he finishes his race.
nagpapatuloy ang isang lingkod hanggang sa matapos, ano po, yung takbuhin. Kaya nabanggit ni Bishop, pinakinggan ko yung kanyang second Sunday para madaling maintindihan nitong mga Kristiyanong ito, nitong mga Israelitang ito, ang ginawang metaphor, ang ginawang example ni Paul, yung sinasabing cultural context, narinig ko kay Bishop yan. Ang konteksto kasi sa Roma, yung mga paligsahan, takbuhan, at yung pakikipagdiba ng mga Romanong sundalo. Pag sinabing Romanong sundalo, magaling. Pag sinabing takbuhan, mahuhusay, mabibilis. Mga kapatid, madaling maintindihan ng mga tao yung ginamit ni Paul. Kaya yung ginamit ni Paul, yung 2:7, yung 2 Timothy 4:7, sabi niya, nakipaglaban ako, natapos ko na ang takbuhin. Ganon, iyon madaling maintindihan ng tao. Sa atin ngayon, sana maintindihan nyo rin, ng ating buhay ngayon, tayo'y tumatakbo, kahit hindi matulin, ang makahalaga, makarating tayo sa finish line. Maraming Kristiyano, mainit na mainit, pagdating sa gitna, tumigil. Maraming Kristiyano, takbo ng takbo, nung nagkaroon ng problema, nawala na sa pagtakbo. Kaya nga anong sabi ni Paul, mga kapatid, tayo ay mananakbo na pagtagumpayan na ni Paul. Hello, ilang taon na kayo ngayon? Ilang taon pa tayo tatakbo sa mundong ito? Tatanungin ko lang sila, nanay. Nanay, tatanungin ko lang po kayo. Ilang taon na po kayo, nay? Bata pa. Si nanay? 49 po. Mababata pa? Ako po'y 63 na. So, binibilang ko na lang yung aking araw. Ano po? Kulang-kulang na lang 8,000 days. Kaya bawat araw, ang pagising ko, Lord, salamat po. Pumakbang na naman ako ng papalapit sa iyo, Lord. Lord, Lord, eto na. Ayan na, tigo. Wala naman tayong magagawa doon tayo pupunta Mga kapatid, napakahalaga na maintindihan natin yan. Tapusin natin ang takbuhin ng ating buhay. Palapakan natin ang Panginoon. Malapit na po. Yung pagiging mababang loob ni Paul. Paul's humility, chapter 12 yon. Not that I have already obtained all of this. Hindi sa nakamtan ko na. Ang sabi ni Paul. Kaya, ang gawin natin, kung meron tayong accomplishment, kalimutan na natin yon. Patuloy tayo. Kasi pag sinabi mo, galing na ako dyan. Pinagdaanan ko na yan Araw-araw nga ako nagpupunta sa church noon. Kaya ngayon, kayo naman. Hindi po. Tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid. Tuloy-tuloy tayo. Even after decades of ministry, Paul admit, he is still growing. Kahit dekada na Kristiyano, lingkod ng Diyos si Paul, nagpapatuloy pa rin siya at lumalago. Hello! Sino ang 10 taon na rito? 20 taon sa Panginoon. Magpatuloy tayo hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Magpatuloy po tayo, mga kapatid. Saan nakapokus si Paul? Forgetting what is behind. Kinakalimutan na. And straining toward what is ahead. Kung ano yung sa hinaharap. At ang sabi pa ni Paul, he let go of the past mistake. Kung nagkamali tayo, kalimutan na natin. Nagkamali na Bumawi na lang tayo kay Lord. In achievement, His eyes are on eternity. Dapat po ang ating mata nakatuon doon sa langit. Dapat laging ganoon ang pananaw natin. Kaya lagi kayong titingala. Gusto niyo ba makarating dyan? Hindi tayo makakarating dyan hanggat nandito tayo sa lupang katawan. Kaya nga pag ang tao raw ay namatay, saan ba yun? Ecclesiastes 12:7, yung lupang katawan babalik sa alabok. Yung espiritu o kaluluwa natin, kasi meron sinasabing dichotomy, trichotomy. Minsan magkasama yung espiritu at kaluluwa, minsan magkahiwalay. Kaya ang mahalaga dyan, andun lahat yun. Babalik daw sa Diyos.
Hello, gusto nyo bang bumalik kay Lord? Kung ayaw nyo, di, wag na. Pero yun ang goal natin, baka balik kay Lord, mga kapatid. Ano ang dapat nating matandaan dito? Lesson, you can run forward while looking backward. Ulitin ko. You can run forward while looking backward. Hindi tayo makakatakbo ng tuloy-tuloy kung panay ang linggo natin. Oy, ang dami ko pang mga kasi hindi ko pa maiwasan yung pag-iinom ko kasi naninigarilyo pa ako. Hindi ka diretso! Sino naninigarilyo dyan? Taas ang kamay. Alam mo, sinigarilyo namin ni Bishop, Bataan Malamig. Isang araw, nagtitinda kami ng ice buko. Kung bakit naman nakatuwa namin magpinsan, yung ice buko, pasampasan namin ng ganyan, ice buko! Walang ganong bumibili. Yung pinagbilan, ang ginawa kami magpinsan, bumili ng sigarilyo, bumili kami ng Bataan Malamig. Sa mga bata hit-hit ng hit-hit. Hit-hit kami ng hit-hit. Naubos yata namin yung kalahati. Nahilo kami dalawa, nakatulog kami sa sagingan. Pagising namin, tunaw na yung tinda namin. Mga kapatid, sana nakalaya na tayo dyan. Kung ikaw ay dating chismosa, sana chismosa ka pa rin ngayon. Si Kristo na nga lang ang chinichismos mo. Di ba? Kung ikaw ay palengkera noon, dapat hindi na ngayon. Ha? Kung ikaw ay manginginom noon ng konti, dapat ngayon konti-container na. Ano? Mga kapatid, anong sabi ni Paul? Hindi ka makakatakbo ng diretso kung panay ang lingon mo. Hayaan mo na yan. Nangyari na sa buhay mo yan. Pinatawad ka na ng Panginoon sapagkat nung sinabi niyang it is finished, lahat binayaran ng Panginoon. Wala ka nang babayaran. It is fully served. Tetelestai. It is finished. Tapos na lahat ng problema mo nung nakaraan, ng kasalukuyan, at sa hinaharap, binayaran na ni Kristo. Ang mahalaga, importante, sumusunod ka sa ating Panginoon hanggang makarating tayo sa langit na bayan. Iyon po ang pinakadapis dyan. Matatapos na po, eto na. Pang-apat po, ang sabi nga, the heavenly reward. Ano yung heavenly reward? The crown of life. Eto na. Dumating na ako roon sa pinakateksto na binigay sa akin ni Bishop. Ang sabi, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Nanatili ang ating kapatid na Pablo sa pananampalataya sa Lord. The reward is not earthly success. Hindi ito success lamang dito sa mundo, but the approval of the Master. So sana tanggapin tayo ng Panginoon, maratnan tayo ng Diyos na tayo naglilingkod sa Kanya. Kahit ano pa ang kalagayan mo, ano man ang mga kasalanan mo, huwag mo nang tignan yan dahil pinatawad ka na ni Kristo. Kaya dapat tayo ay nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Lesson. The end of this road for the faithful is not death, but glory. Hindi katapusan ang kamatayan. Lagi kong kinukot ito. Karikwarin to. Isulat nyo. The greatest tragedy in your life is not death, but life without purpose. Ang buhay natin ay may purpose. Kaya naniniwala ako, mahalaga ka sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, yung tatlong pinagdaanan ni Paul, sana maging katulad din natin. Una, yung kanyang conversion. Nung tinanggap niya ang Panginoon, ang sabi, Christ changes your direction. Sana sa conversion natin, nabago na ang ating takbuhin. Takbuhin ng katotohanan, takbuhin na papunta sa langit, takbuhin na kasama si Kristo. Uulitin ko, Christ changes your direction. Kung dati papunta ka sa kamatayan, ngayon papunta ka sa buhay na walang hanggan. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Endurance. Christ and strengthen your devotion. Pinapatatag ng Panginoon ang ating buhay, mga kapatid. Pangatlo, crown.
Christ complete your destination. Ulitin ko, Christ completes your destination. Yung destination natin, okay na. Iginagayak na ng Panginoon. Kaya kung mabubuhay ka pa ng 40 years, 30 years, darating din talaga tayo doon. Maaabot natin yun. Kaya dapat nating tignan yun, mga kapatid. Marami pa akong gustong sabihin. Pero sa tingin ko po, sa susunod na iba, gusto ko lamang iwanan sa inyo itong challenge. Tatanungin ko po kayo. Huwag nyo na ako sagutin. Sa isip nyo na lang, ha? Ito po yung challenge ko, 3 lang. Are you still pressing toward the goal? Huwag nyo na akong sagutin. Kayo na lang sumagot sa sarili nyo. Don't give up. The same grace that saved Paul will also sustain you or sustain us. Huwag tayong bibigay. Dahil kung ano yung binigay na grasya ng Panginoon kay Pablo, ganun din sa atin para tayo ay makapagpatuloy. Panghuli po, live every day declaring, for to me to live is Christ. Ulitin ko, live every day declaring, for to me to live is Christ, and to die is gain. Mga kapatid, hindi ko sinasabi na kapag naging Kristiyano kayo, wala nang struggle. Kasama ang struggle. Pero ang kadugtong niyan, pag nagpatuloy tayo, victory. Kaya po, sa ating tema ngayong buwan na ito, salamat sa buhay ng aking pamangkin. Na bagamat siya ay nag-struggle sa kanyang buhay, binigyan pa siya ng panibagong buhay para marating natin, makasama natin, sama-sama tayong sumamba, masaya tayo sapagkat ang Diyos natin ay sumasagot sa mga panalangin ng matutuwid. Dahil sinabi ng Biblia yan, pinapakinggan ng Diyos ang panalangin ng matutuwid. Kaya nung marami nang nananalangin na lumisang bagyo, yung bagyo nag-U-turn doon sa taas. Napunta roon sa Cagayan. Imbis na dito tatama sa atin, napunta roon. Ibig sabihin, napakahalaga ng prayer. Kaya, ang magsusustina sa atin, totoong pananalangin na tayo humihingi ng grasya sa ating Panginoon. Kung tayo nakaka-encounter ng mga paghihirap, ng mga problema, mapagtatagumpayan natin yan. From struggle to victory, magiging matagumpay ang buhay ng bawat Kristiyano, lalong-lalo na ang mga kapatid ko rito sa TLCFCCII. Magandang umaga po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. God bless you.